Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Hindi lumilipad ang imahinasyon nyo dahil ang mga eksenang aakalaing sa mga sci-fi o science fiction lang mapapanood. Gaya ng flying cars, meron na ngayon sa totoong buhay. Abot langit ang tuwa ng mga nakasaksi. Nang nitong Lunes, matagumpay na nagpalipad sa Dubai ang isang made in China na flying car. Ang X2 ay isang two-seater electric vertical takeoff and landing eVTOL aircraft na kayang lumipad sa tulong ng tigdadalawang propeller sa 4 na sulok nito. Ang naturang 90-minute test flight ng X2, isang napaka-importanting hakbang daw para sa mga susunod na henerasyon ng mga flying cars. Kuya Kim, kailan ang unang beses na pinalipad ang mga sasakyan? Kuya Kim, ano na? Ang Airphibian ang kauna-unahang certified flying car ng Federal Aviation Administration. Binuo ito ni Robert Fulton Jr. noong 1945 na may removable wing sail at propellers. Ito'y actual successful roadable aircraft, hindi lamang tinuloy ang proyekto dahil sa lack of financing. Isa pang actual roadable aircraft ay ang Aerocar na binuo noong 1949. Binuo ito ni Walton Taylor. Kahit anim na example ang ginawa, hindi ito pumasok sa large-scale production. Ito ang tinuturing na isa sa mga first practical cars. Pero alam niyo ba na tayo mga Pinoy ay hindi rin magpapahuli sa paggawa, pagdisenyo ng actual flying car. Ito ang konsepto milenya na binuo ng innovator na si Kix Mendiola. My actual background is dancing. Nag-switch ako into filming. Wala namang available na drones na kayang bumuhat ng mga malalaking camera. So I started learning how to build. Palaki siya ng palaki to the point na curious na ako. Kaya ko kayang gumawa ng kaya kong sakyan. Ang kanyang one-seater flying car kayang tumagal sa ere ng hanggang 15 minutes. At lumipad sa bilis na hanggang 60 kilometers per hour. Ready na kasi tayo na i-produce to. Kailangan na lang natin mahanap yung mga tamang partners. It's limitless eh. Besides our flying cars, nagdi-develop din po ako ngayon ng mga electric motorcycle. Because it's electric, salip na 400 a day sa gas, it's only 50 pesos and pwede na nilang gamitin pang everyday and makakabawas din sa pollution. Tunay nga mataas ang pangarap ni Kix, lalo nito lamang nakaraang taon, ang isa pa niyang innovation, ang nakabasag lang naman ng isang world record. Gamit ang kanyang Filipino-made hoverboard, naglakbay si Kix ng 2,894 meters sa dalampasigan ng Subic Bay, Zambales noong nakaraang taon. Tinalo nito ang current world record ng French jet ski champion na si Frankie Zapata noong 2016. Pero ang naitalang record ni Kix, hindi pa kinikilala ng Guinness World Records. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.